Marami na ang mga isinasagawang batas na nangangalaga sa mga karapatan ng kababaihan. Kabilang narito ang RA 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ayon sa Philippine National Police, ang paglabag sa batas na ito ang may pinakamalaking bilang ng mga kaso noong nakaraang taon. Yung statistics na kakuha natin sa PNP halimbawa, annually, 15,000 plus lang annually. At karamihan doon, mga 11,000 last year, ang patungkol sa anti-violence against women and their children. Ibig sabihin yung binubugbog ng mga kababayan ng kanilang asawa, pati ng kanilang boyfriend kasama yan o live-in partner. Pero ang pang-aabuso nito hindi lang daw nagmumula sa mga kalalakihan. Sa mga kasong same-sex relationship kung saan ang dalawang babae ang magkarelasyon, maaari rin daw magmula ang pang-aabuso sa mismong babae. Ang mga taong lumalabag sa batas na to, maaaring magkamulta mula 100,000 hanggang 300,000 pesos. Pwede rin silang makulong. Ang haba nito, depende sa bigat na nangyaring pang-aabuso. Inoobliga din ang mga may sala na sumailalim sa psychiatric counseling at treatment upang hindi na maulit ang karahasan. Ang babaeng nakaranas ng pang-aabuso, maaari namang humingi ng protection order para hindi na makalapit sa kanya ang may sala. Ito pangmulat ito sa mga kababaihan kung sila ay nakakaranas ng ganito, ay kailangan magsumbong sila, lumapit sila sa pinakamalapit nilang barangay. Pero ang realidad, patuloy pa rin ang mga kasong ito sa kabila ng mga naipasang batas. Ang tanging solusyon daw rito ay ang edukasyon. 2004 pa yung batas na yan magsasampung taon na. Bakit nangyayari pa rin? So hinihikayat natin na ang mga kababaihan, may protection sila sa batas. No? So alamin nila yung karapatan nila tungkol dito sa mag-eliminate ng violence against women para mawakasan na talaga ito. Kasi walang karapatan ang mga kalalakihan na manakit